Pumumusang malakas na ulan sa mga plastik na harang ng lugawan, tila libong luhang, ayaw tumigil sa pagpatak. Sa loob, ang madilaw na ilaw ay sumasalamin sa mga mesang yari sa stainless steel at sa mga bot ng toyo at suka na hindi pa ubos. Ito ang tipo ng lugar na walang nagtatagal, kung saan ang kalungkutan ay nakakapit sa bawat upuan na parang isang tahimik na multo. At sa sulok na yon, malapit sa bintanang basa ng ulan, nakaupo ang isang lalaking nakalimutan na ang pakiramdam ng init. Si Gandhi Cruz, Pretty Rolo, ay 3 buwan nang pumupunta sa lugawang ito. Gabi, eksaktong 7:00, pareho lang ang ino-order niya, kape barako, at isang order ng tapsilog. Hindi siya kumakain dahil gutom. Kumakain siya dahil ito na lang ang tanging bagay na parang normal sa buhay niya. Isang rutinang pumitigil sa kanya na tuluyang gumuho. Wala na ang kanyang wedding ring. Halos walang laman na ang kanyang apartment at ang puso niya, iyon ay matagal nang nakalibing sa ilalim ng pait ng pagkawala. Hindi niya alam kung paano makakatakas. Ang asawa niyang si Clara ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan noong nakaang tag-ulan at mula ng gabing iyon, ang mundo ni Dante ay naging kulay abo. Tumigil na siyang maniwala sa tadhana, sa kabutihan, kahit sa mga tao. Bawat ngiti ay parang peke, bawat kabaitan ay panandalian. Nakaupo siya sa katahimikan, pinakikinggan ang kalansing ng mga plato, ang mahinang ugong ng lumang radyo, at ang tunog ng ulan na labis na nagpapaalala sa kanya ng gabing nagwakas ang lahat. Bago tayo magpatuloy, kung naniniwala ka sa kabutihan, sa pangalawang pagkakataon, at sa ganda ng mga hindi inaasahang koneksyon, like, comment, share, at subscribe sa aming channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbabahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Walang pinagkaiba ang gabing iyon, hanggang sa biglang nagbago pang lahat. Pumukas ang pinto ng lugawan, nagpapasok ng isang malamig na bugso ng hangin, at ng malakas na punog ng ulan. Isang batang babae ang pumasok na tila natumba, basa, at may kargang maliit na batang lalaki. Ang bata, marahil 6 o 7 taong gulang, ay payat, at may mga matang pagod na nagsasabing masyadong maraming gabi na siyang walang maayos na tulog. Ang buhok ng ina ay basa at nakadikit sa kanyang mga pisngi, at ang kanyang blusa ay may punit sa manggas. Linya siya, puno ng desperasyon, na parang naghahanap ng isang maliit na isla sa gitna ng bagyo. Sumulyap si Dante, walang interes, hanggang sa makita niya ang bata. Nakayakap ito sa leeg ng kanyang ina, may ibinubulong, at namumutla ang mga labi. Lumapit sila sa counter, at mahinang nagsalita ang babae sa nagbabantay. Hindi sinasadya ni Dante na marinig, ngunit sapat ang katahimikan sa lugawan para umabot sa kanya ang nanginginig nitong boses. Ate, pwedeng makahingi ng isang mangkok lang ng arroz caldo para sa anak ko. Pa, bayaran ko po bukas. Kanina pa po kami naglalakad. Ang babae sa counter, isang babaeng sanay na sa lahat ang uri ng kwento sa lugar na iyon, ay sumimangot nang may paghininang paumahin. Pasensya na po, maang. Bawal po ang utang dito. Policy po ng may-ari. Nanlumo ang mukha ng ina. Tiningnan niya ang kanyang anak, na ngayon ay ibinaon ang mukha sa kanyang balikat, nanginginig. Okay lang, anak, bulong niya. Hahanap tayo mamaya. May nagbago sa loob ni Dante sa sandaling iyon. Marahil ay dahil sa itsura ng bata na sobrang hina at tahimik.
Marahil ay dahil sa tono ng boses ng babae. Puno ng pagod, ngunit nananatiling may dignidad. O marahil ay ang multo ng kanyang yumaong asawa, na bumubulong sa kanyang konsensya, ipinapaalala kung sino siya dati. Nang hindi nag-iisip, tumayo siya. Kumaska ang kanyang silya sa sahig dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya. Lumakad siya patungo sa counter. Kinuha ang kanyang wallet at simpleng sinabi, "Isama mo na lang sa bill ko kung anuman ang gusto nilang orderin." Lumingon sa kanya ang babae, nagulat. "Nako, sir, wag na po. Nakakahiya." Tiningnan niya ang mga mata nito sa unang pagkakataon. Pagod, ngunit hindi talunan. "Okay lang," sabi niya. At umupo na kayo. Gutom na yung bata. Nanginginig ang mga labi nito habang tumatango at itinuro ng tindera ang isang bakanting mesa. At ubilis sandali ang babae bago marahang nagtanong, "Okay lang po ba kung dito na kami sa mesa nyo?" "Ayaw po. Kasi isa ng anak ko." Napakurap si Dante, nabigla. Ilang buwan na siyang umiiwas sa mga tao. Nagtatayo ng mga pader na hindi kayang akyatin ng sinuman. Pero neto siya, magalang, tapat, at giniginaw dahil sa ulan, umihiling na makishare sa kanyang mesa. Alinlangan siya, ngunit ang mga mata ng maliit na bata ay tumingin sa kanya. Malaki at puno ng inosente. "Sige," mahinang sabi ni Dante. "Upo kayo." Umupo sila sa tapat niya. Niyakap ng babae ang kanyang anak. Sinusubukang painitin ito. "Salamat po," bulong niya. "Ako po si Mila at ito si Nico." Tumango si Dante. Hindi pa rin sigurado kung ano ang sasabihin. Hindi na siya sanay makipag-usap. Ngulit nang dumating ang pagkain, 2 mangkok ng mainit na arroz caldo at pandesal, nahanap niya ang sarili na pinapanood sila. Ang paraan ng paghawak ni Nico sa kutsara, ang saya sa mga mata nito nang matikman ang mainit na sabaw, ang ginhawa sa ngiti ni Mila. Ito ay isang eksenang hindi na malaya ni Dante nang matagal na niyang nami-miss. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, may naramdaman siyang gumalaw sa kanyang kalooban. Hindi lang awa, kundi buhay. Ipinaliwanag ni Mila, sa pagitan ng tahimik na paghigop na sila ng kanyang anak, ay pinalayas sa kanilang inuupahang kwarto, matapos siyang mawalan ng trabaho. Pansamantala silang tumutuloy sa isang shelter, ngunit sobrang sikip na doon. Ngayong gabi, wala na siyang ibang mapupuntahan. Hindi siya humihingi ng tulong, isang sandali lang para makapahinga at mapakain ang kanyang anak. Nakinig si Dante. Totoong nakinig. Ang kanyang boses ay may dalang uri ng katatagan na nagmumula sa pagharap sa buhay, kahit wala nang natitira. At nang tumawa siya nang mahina sa isang sinabi ng kanyang anak, napagtanto ni Dante kung gaano nakatagal mula noong huli siyang nakarinig ng tawang hindi pilit. Ang mga oras ay lumipas na parang minuto. Umihina ang ulan sa labas at tumahimik ang lugawan. Si Nico, busog at hindi na giniginaw, ay nakatulog na ang ulo ay nasa kandungan ng kanyang ina. Lumambot ang mga mata ni Mila habang tinitingnan siya. "Siya na lang po ang meron ako," bulong niya. At araw, takot ako na baka mabigo ko siya. Nanikit ang dibdib ni Dante. Naaalala niyang sinabi niya ang halos parehong mga salita sa kanyang asawa, bago isilang ang kanilang anak na babae, bago ang aksidenteng kumuha sa kanilang dalawa. Sa isang iglap, pumalik ang sakit na parang alon. Ngunit sa halip na malunod dito, tiningnan niya si Mila
At marahang sinabi, hindi mo siya binibigo. Nandito ka, lumalaban ka. Yun ang mahalaga. Tumingin si Mila sa kanya, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Parang marami ka na rin pong pinagdaanan. Nagbigay siya ng isang maliit at malungkot na ngiti. Oo, mahina niyang sabi. Siguro nga. Nang sa wakas, ay tumayo na sila para umalis. Kinuha ni Mila mula sa kanyang bulsa ang isang lukot na 100 pisong papel. Pasensya na po, ito lang ang kaya ko. Sabi niya, pero babayaran ko po ang kulang sa lalong madaling panahon. Umiling si Dande. Wala kang utang sa akin. Alagaan mo na lang siya. Atubili ito, pagkatapos ay iniabot ang kamay at pinisil ang kamay niya. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay ito. Salamat po. Tumango lang siya. Ngunit pagkaalis nila, nanatili siyang nakaupo nang matagal, nakatitig sa mga bakanting upuan sa tapat niya. Iba na ang pakiramdam sa lugawan na yon. Mas mainit. Hindi niya inaasahang makikita pa silang muli, ngunit may ibang plano ang tadhana. Kinabukasan ng umaga, habang paalis si Dande, papuntang trabaho, nakita niya si Mila at Nico na nakaupo sa labas ng isang maliit na public library sa kabilang kalye. Pinabasahan niya ito mula sa isang lumang libro ng mga bata. Huminto siya. May nagsabi sa kanya na huwag lang silang lagpasan. Kaya tumawid siya ng kalsada. Uy, mahina niyang sabi. Okay lang ba kayo?